Mga kapatid, isa pong maganda nating pagnilayan sa ating pong mabuting balita ngayon ay isang gagamit po ako ng paghahambing po. Noong kami mga bata pa, siguro yung iba sa inyo na mga kahenerasyon namin ni na Father Reden, sikat po nung una na kapag nanonood po ng TV ay nakapanood po ng si Superman, ay kapag lalabas sa kanilang bahay, nakapang Superman. Sa inyong nakikita po ngayon, napahaba ang hitsura ko. Siguro pwede ako mag-claim na ako ay isang basketball player. Lalong humaba yata ako sa pixelation natin ngayon. Ano po? Ikaw si Batman, ikaw na rin si Wonder Woman kung gusto mo. So, yung mga pangyayari, yung mga ganun pong gawain ay nagpapakilala mismo yung sariling, yung isang tao tungkol sa kanyang sarili na ganito ninyo ako kilalanin. Ako ay superhero, ako ay bayani, ako ang magbibigay ng kalutasan sa inyong problema. At magpahanggang ngayon nga po mga kapatid, kung gusto mo magkaroon ka ng kapangyarihan or impluwensya, napakadali po ngayon sapagkat meron tayong ganitong social media. Gumawa ka lamang ng ilang may programa sa pamamagitan ng Facebook, mag-live ka lang, makakakuha ka rin po ng mga viewers mo, magla-like sa iyo, follower mo, at magko-comment na i-push mo pa yung ginagawa mo. Sa mabuting balita po natin ngayon, mga kapatid, sa kultura po ng mga Hudiyo, hindi po sa ganoong paraan nagiging may karangalan ang isang tao. Kinakailangan po na merong iba na magpakilala tungkol sa Kanya. Kaya nga po sa tagpong ito na ang Panginoong Hesus ay nagtanong, sino raw ako ayon sa mga tao? Ay isa po itong pamamaraan kung saan ay hindi lang susubukin ni Jesus ang pagkakilala sa Kanya ng mga malalapit na tao sa Kanyang sarili, kung papaano rin po nila pinararangalan siya. Siya ba ay katumbas ng isang propeta? Siya ba ay ang kanyang katangian ay makapropeta, isang guro? Kung kaya nga po itong si Pedro ang nakapagbigay ng tumpak na pagpapakilala sa kanya nagmagmula sa bibig ni Pedro, kayo po ang Kristo, Panginoon. Pero tingnan natin sa parting huli po ng mabuting balita, bakit naman itong si Pedro ang magsasabi pa na hindi dapat maghirap itong ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, sa ganitong punto po, isang malaking maaari nating pagnilayan ay mahuhugot din po natin sa mabuting balita ngayon. Sapagkat darating at darating po ang panahon, hindi na po natin minsan makakayanang ipakilala ang ating sarili para tayo ay hindi magutom, hindi maligtas. Kinakailangan na rin po natin ng mga tao sa ating paligid na sila po yung magpo-provide sa atin at sila po yung magiging sandigan ng ating buhay sa panahong tayo ay mangangailangan. Sa kabilang buhay nga po sasabihin lamang po ng iba doon kung papaano natin ginawa yung ating buhay rito sa lupa, kaya mapapasa atin ang isang reward na makasama tayo ng Panginoon sa kalwalhatian. Nung isang araw po ay mayroon akong napanood na nakapost sa Facebook Isa po itong sayang hindi ko na share po pala Isa daw po yung valedictory address ng isang gumraduate na lalaki sa panahong ito ng nagka-pandemya po tayo. Masaya yung kanyang valedictory address sapagkat ang sabi niya, ganun pala yung feeling kapag ka may ibang mga tao na pumapalakpak sa iyo. At sinasabing, totoo naman, sabi niya, pinaghirapan ko ito na ako'y magkaroon ng award. Talagang nag-effort ako dito. Sinakripisyo ko ang maraming bagay para makamit ko lamang, matamo ko lamang
ang mataas na karangalang ito, sabi niya. Pero habang siya po ay pinapalakpakan, tumayo po siya at buong saya niyang dininanamnam ang mga papuri sa kanya ng mga tao sapagkat tinawag ang kanyang pangalan. Mataas ang kanyang karangalan. Sabi niya, for 15 seconds, ang sarap ng aking pakiramdam. Pero sabi niya dun sa mga nakikinig sa kanya, pero alam ninyo, 15 seconds, ganun yung pakiramdam ko. Kaya lang, doon sa ika-16th second, after the 15 seconds, iba na yung kanyang pakiramdam. Parang sabi niya, yun na yun. Parang may kulang. At binalikan niya yung kanyang buhay. Ano ba yung pinrioritize niya sa kanyang buhay? Siya lang ba yung nagpakilala sa kanyang sarili? Marami daw po siyang nasakripisyo mga relationship sa kanyang buhay. Marami siyang na-forgo na mga ibang pang opportunity sapagkat nag-focus siya sa kanyang tingin na makapagbibigay ng garantiya sa isang masayang buhay ay kung ano yung kanyang iimpukin pa, kasiguraduhan ng mga kanyang mabibili at matatrabaho sapagkat ginawa niya ang kanyang magagawa para marating niya ang luklukan ng tagumpay. Pero sabi niya, yung ika-16 second, then the 17, 18, 19, lumipas yung maraming oras. Nasaan na nga ba ako? Yun lang po pala yung mangyayari sa akin. Kaya ang payo po niya, hindi lamang po pala dapat nag-iimpok ang isang tao para siya mismo magpakilala sa kanyang sarili. Ang malaking tanong po sa kanyang buhay, meron ba ako mga tao na na-touch na makapagkikwento tungkol sa ginawa kong maganda sa kanila? O meron akong na-motivate na ibang mga tao para maging mabuti rin ang kanilang pamumuhay? Mga kapatid, kahit po sa panahon ito ng pandemya, kahit po tayo nasa ating mga tahanan lamang, hindi po nawawala dito yung ating duty na tayo po ay maging kadluan ng pag-asa ng iba at maging reference sa isang mabuting pamumuhay o sabihin na natin malapit ng eleksyon, yung pagiging nating mabuting mamamayan sa lipunang ito. Pinapalala nga po ng simbahan, makiisa tayo dun sa ating darating na eleksyon eh. Kayo po ba nakapagparehistro na? Nakapili na ba kayo ng hindi lamang nagpapakilala ng kanyang sarili upang maluklok sa pamumuno, kung hindi taglay niya sa kanyang sarili ang nabuo niyang mga ugnayan sa sambayanan upang ang mga ito ay kumilos ng may prinsipyo, tama at hindi makasarili, kung hindi paglingkuran ang bayan at matakot sa pinag-uutos ng ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, maaari, hanggang ngayon, nagpapakilala tayo ng ating mga sarili. Pero darating po ang panahon, iba po ang mag-recognize sa atin kung tayo ba ay marapat pumasok sa kaharian ng Diyos o dahil sa ginagawa natin ay may magsasabing hindi tayo nararapat para doon. Maganda po yung kultura ng mga Hudiyo kung saan ay hindi yung ikaw sa sarili ng tao, ipapakilala mong ikaw yung may kapangyarihan. Kung hindi sana, nabuo na rin sa iyong sarili na merong mga tao na magpakilala kung ano na yung estado ng buhay na nasa sa iyo at ipinagkakatiwala sa iyo ng ating Panginoon. Patuloy po nating pagnilayan ang mga bagay na ito. Sabi nga po sa isang awit, minsan lamang tayo daraan sa buhay na ito. Kinakanta po yan sa patay. Pero malaki po yung impact nito para sa ating lahat. Paano natin dinadalang ating buhay? Will Jesus recognize us when we are about to get nearer sa pintuan ng langit? O baka hindi tayo makilala niya sapagkat wala tayong kinilalang mga anak niya habang tayo nasa lupang ito, ang mga nauuhaw, mga nagugutom, mga dapat paramdan. Sapagkat ang atin lamang pong kinilala sa ating buhay ay ang sarili natin, paano tayo maligtas, kalimutan na yata natin
na may ugnayan tayo sa iba, may ugnayan din sila sa atin. Ano man ang meron sa iyo, sana maibahagi mo sa akin. At kung ano yung kayang ibahagi ko sa iyo, sana mabahaginan ka rin ng blessing na ito.